kababayan mong sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyo pong lingkod. So today is August 12, August 6, 2026. At tayo ngayon napapunta dito yan sa may South Residences. Dito yan sa may Las Piñas City po, Almanza 1, 2. Almanza 1, Las Piñas. At dadalhin po natin sa may Sheraton Manila Hotel, sa may Sheraton Manila, Andros Avenue, corner po yan ng Jasmine Street, Barangay 183, Pasay City. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya nga naman sakasakali man po naman marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. In 80 meters, turn left onto First West Drive. Nagpapakaawa ang Titan leader na si Petronita Cambridge Munoz kung kilala bilang Apong Peta na huwag naman pinapaalisin sa kanilang katutubong buhay. Simula pa nila noong 1988, pinaglalaban na nila ang kanilang ancestral domain sa kapag-sarnakan. Subalit hanggang sa ngayon na hindi pa ito na ipagkakadom sa kanila. Ang mas masakita, malalayasin pa sila sa lupain na pinagpunan ng kanilang kapatidubong. Kaya hanggang ba naman sa kanilang kabuhayan si Miriam Besuba, magsasaka sa tantanong siya kapag-sarnakan dahil sa unti-unti na rin na pangaharas umano sa kanila ng PCTE. Nagbabahay-bahay pa umano ang PCTE sa mga magsuka upang pang-piste na magpaubayan na sa proyekto ng Paksinika. Dahil dito nakikusap sila sa Administrasyon Marcos maging sa mga pagpapatas sabi ng kanilang kalagayan. Aabot na umano sa kalahating milyong pirma ang kanilang dakanan para ipatigil ang planong pagtatayo ng Paksinika sa kanilang lugar. Ako siya nagkaros ng JB Maraming Digital Wellbeing, Manila po. Super balita sa Takali, nationwide! Generation charge sa kuryente, pinapa-audit, Senate President Sherwin Gatchalian. Marami no, detalye. Inis ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Energy Regulatory Commission na ipa-audit ang generation charge sa kuryente, particular at pinapagalipo na presyo ng petrolyo. Ang generation charges, nasa 60% at pinakamalaking bahagi ng bayarin sa kuryente ay tumutukoy sa paglikha ng kuryente mula sa mga planta. Yan ang pinaganado ng transmission rate ng National Grid Corporation of the Philippines patungo sa mga distribution utilities na ng Meralco. Kaya kung gusto po ang bill sa kuryente, ang generation charge ang dapat isukan at unit kama at kumasiran. Anya lumilitaw na walang audit sa generation charges at sa mga pinapasok ng gastusin gaya ng pagbili ng petrolyo na lahat ng babayaran sa consumers. At ang kinakalagparan ng energy at high Pick up po. naglalaya ng investigahan ng Senado ang kawalan ng regular na post-processing generation charges sa kuryente. Sinasabay na ito sa pagsusulo ngayon na tanggalin na sa bayarin sa kuryente at sa ako sa distribution utilities ang system loss o nawawalang halaga ng kuryente habang sumadali sa mga kable at dahil sa pagsakaw. Ako si Ninsa, Rabbit of Jenny, Super Radio, DWD, Balitang Totoo. Antay sa Kaban! Yung mga sagabal po dyan sa daan na mataan naman sa kabangan ng Senator Miriam Defensor Avenue sa Quezon City. Si Glenn Beco, nakatutok Glenn. Katakot-takot sa mga sagabal ang makita sa kabangan ng Senator Miriam Defensor sa Saga Avenue, yung dating Agam Road, dito sa lungsod ng Quezon, sa pag-ikot ng Federasyon, sa Uti, kami-kabila. Ang mga sasakyan nakaparada na sa kalsada. Tungkol pa rito, yung pangketa ng hindi na rin malakaran dahil yung pangketa malagkita at pinatalan naman ang mga upuan. Makikita rin sa mga kalsada mga pedicab at ito pa mga scrap material na nakakalat din sa kalsada at pangketa. Samantala, palagi naman panahon, nagpapatuloy pa rin pamulan sa lungsod ng Quezon. Ang Glenn Web ng Super Radio, Isidro Kobe, Balitang Totoo. Antay sa Kaban! Super balita sa Takali, nationwide! Marami pa mga balita isinailalim ng Commission on Elections sa category ang 26 na mga lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARSM. Higit isang buwan bago naman ang kauna-unahang farm parliamentary elections. Sa ulat ng GMA Regional TV, nangangulugan
ang red category na may seryosong banta mula sa mga armadong grupo at may kasaysayan ng election-related incidents. Kabilang sa mga tinukoy ang 21 lugar sa Lanao del Sur, 2 sa Maguindanao del Sur, at tig-isa sa Basilan, Maguindanao del Norte, at Special Geographic Area. Super balita sa tanghali, nationwide. Ito po, good news natin, nanalo ang Pilipina Tennis Station, ha? Oo, ibang-iba talaga, worldwide. Maraming fans. Si Alex Ayala. Kalaban niya nila Alicia Park sa Canadian Open. Sa ulit po mula sa GMA News Online, tinalo ni Ayala ang kalaban sa score na 6-1, 4-6 at 6-2 sa round of 64 match. Dahil dito, pasok na ang ating Pinay Prize sa third round ng Canadian Open. Mga kalaban naman ni Ayala sa susunod na round, ang American na si Kitty McCallum. Tama ba ako? Kitty McCallum. Yun po ang kanyang kakalaban sa susunod. Sana'y magwagi rin si Alex. Super balita sa tanghali, nationwide. Bagyong Maymay, hindi na bilang tropical depression habang nasa bahagi na ng Tanudan, Kalinga. Signal number 1, nakataas pa rin sa 11 Okay, thank you. Ingat sa biyahe ha. Salamat. Sa patabunan ng lupa, Talagida, dalawang pang tao na pagulat na nasa sa pagbuo ng bato sa Rodriguez, Rizal. Ma'am Josie, ano? Ha? Ma'am Josie. Nakaramag po lang bagyong Maymay sa bayan ng Magtingal kanina madaling araw. Ayon sa Ilocos Sur, PDRRMO, at baha sa ilang lugar ng Pangasinan. Arriving at 37 minutes and 12:50 p.m. Estimated top is 35 minutes. In 80 meters, Walang turn right trabaho, then turn bahagyang right. tumaas sa 2 Anim at apat na taong gulang. Hiwalay ang mga magulang ng mga bata at kinuha lang sila ng kanilang ina para magbakasyon sa bahay ng live-in partner kung saan nangyari ang panghahalay. Nakakulong na ang suspect na maharap sa kasong statutory rape at rape and sexual assault. Sa iba pang balita, nanindigan ng prosekusyon na final na ang notice of disallowance ng Commission on Audit. Sa uli ng Office of the Vice President ng mahigit 73 million pesos mula sa 125 million pesos sa ating na ginastang confidential funds noong 2022 dahil hindi maayos na liquidation at paggamit ng pondo. Iginiit sa DCMM ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Cabunan na si VP Sara Duterte ang responsable sa paggasta ng pondo bilang head of agency at nataka niya ang burden of evidence para patunayan sa COA na nagamit ang pondo sa tama. Pwede anyang iakyat ang usapin sa Korte Suprema sa pagiging real abuse of discretion pero hanggat walang temporary restraining order, dapat sundin ng utos ng COA. Siniguro rin ni Capunan na patutunayan ng prosecution na ibinulsa ni VP Sara ang confidential funds. Tinawag naman ni Capunan na aksaya sa oras ang pagkukumpara ng libu-libong dokumentong ipipresentang ebidensya. Kaya igigit ng prosecution na gamitin na lang ang mga dokumento ng depensa sa paglilitis. What do you propose to solve this impasse? Prayers. Nagpapayag na sila na tama na, nakita niya na yan na mga tahanan. Let's be reasonable here. It's not a matter of sino mas magandang strategy, no? It's a matter of authenticating and seeing that the documents are real, no? Na they exist, na talagang pinadala ng office nila. If not, we will insist na we will use their own documents. Nagpaliwanag naman si Capunan sa pagtawag na scam sa sinasabing maanumalyang paggasta ng confidential funds ng OBP. Di ba, it's an ordinary term, no? Pag binuloko ka, pag kunyari, ikaw hiram ng pera, hindi sinuli. Pag hiram ng cellphone, hindi sinuli. Ganon ng ganon, hindi tawag ng scam. And it is a way of connecting to the public for them to understand. Kasi napakaraming accounting terms, no? Ang bottom line doon, bakit natin tinitignan na lahat ito? Kasi pera yun eh. Iginiit ng ilang eksperto na hindi simple ang pag-stipulate sa mga dokumentong ipepresentang ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng naging pagtatalo ng prosekusyon at depensa sa mga ipepresentang ebidensya sa mga anomalya umanong paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Sinabi sa DZMM ni dating Supreme
Court Associate Justice Adolfo Ascuna na may ilang dokumento ang kailangang kusisiin dahil sa pagkakaiba ng nilalamang detalye. Pero hindi kailangang magkasundo ang magkabilang panig sa bawat isa nito. Marami po kasi yan eh. So, pipiliin na lamang yung documents that represent the other. Hindi po kasi ganyan kasi yan eh, kasi some of the documents are not the same but actually differ and details that you have to examine that carefully whether the results are the same. Pinabubusisi na sa impeachment clerk of court ang mga submitting bank records ni Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Senado, Halid Radyo Patrol, Robert Maro. Robert. Continue straight at this traffic light. Iniutos na ng impeachment court presiding officer, Senator Tita Escudero, ang pagbusisi ng clerk of court sa mga digital at printed copies ng mga financial records na konektado sa Vice Presidente. Sabi ni Escudero, habang hinihintay ang iba pang dokumento mula sa dalawang bangko na humingi ng dagdag na palugit hanggang August 13, kailangan masimulan na ang pagkukumpara sa mga naunang naisumite. Kailangan na niyang matukoy kung tugma ang mga printed copies at digital copies na hawak na ngayon ng impeachment court. Una lang pinagbigyan ng impeachment court ang dalawang bangko ng dagdag na 10 banking days. Kung hanggang August 13, pati hapon ang mga dokumentong hindi nila naisumite noong July 30. Gagamitin ng prosekusyon ang mga financial records na konektado kay VP Sara sa impeachment ng Article 2 o yung kung ano yung pagkamal ng yaman ng Vice Presidente habang nasa kapangyarihan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMF. Maraming salamat, Robert Maro. Abangan ng headline ngayon sa Visayas ni Ani Perez. Sky po tayo. Mahigit 15 milyong pisong halaga ng pustit na sigarilyo na tabas sa tulong. Malapit lang ba tayo rito? Airport? Pilipinong walang trabaho Malapit. tumaas. Malapit sa Skyway. Ano yung Skyway? Magkano yung Skyway na babayaran natin? Yan ang hindi ko po. Skyway. Ha? Sakto lang doon. Pagbaba natin po, Sheraton na po yun. Yung Sheraton, tapat ng airport po yun. Doon sa unahan, ano ba casino yun? May casino. Saan ba yung casino? Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang arthritis. Let's go! Grand, doon sila sa Grand Main Casino. Umapagal ang galaw dahil Unahan ng Belmont. Oh my gosh. mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Talagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at Sheraton kasi casino area. Continue straight at the first traffic light. Then, in 11 kilometers, head left at Hubble. Tulong palabasin ang problema para tigil ang abo. Kamkam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy. Come, with the weed! Yay! Batang labang bibig. Vitex Nicotol L. Lagundili. This is a generic name of Flanax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Buhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang makakasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol, Expresa at DZMM, Teleradyo. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya. Kaya sa panahon ng stress, sakit at hamon sa kalusugan. Ako po si Master James Alejandro. Ang ating mga kaagapay sa kalusugan natin ay alam natin kung ano yung ibig sabihin natin dun sa ating mga family members. Yan importante kasi na meron tayong Head east on Skyway. Pero ibig sabihin, sa ating mga ang face ko, of what? Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6, What's the difference? Sa DZMM Radyo Patrol sa Ispreta at DZMM Teleradyo. Ha? Oh, yung mga pictures, kung mag-post ko, wala ka. Sa kakailangan ito para maipapayo ulit ang mga bahay. Maramihan po dito siya na kakayahan na magpatayo ng bahay pag hindi po natin tinulungan. So yun po ang pinaka-challenge ko ngayon na
Naglakas ang alarma sa Marikina River sa kabila ng mga pagkulang dulot ng bagyong Maymay at Habagat. Balita mula sa Marikina, hatid ni Radyo Patrol, John Carter. John. Normal ang level ng tubig sa Marikina sa kabila ng patuloy na nararanasang pag-ulan tulad ng bagyong Maymay na tinabayag pa ng Habagat. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol sa Riverbank Avenue, hindi pa umaabot sa drone relief ang level ng tubig. Itataas lamang sa unang alarma sa Marikina River. Sakaling umabot na ito sa 15 meters para sa mga Naubusan ako. mga tunay area sa munisipyo sa Riga. Ano mo yung say? Sa pamahalaan ng Bayad doon, bayad naman ito. Dalawa po yung ano. Ang dalawa yung babayaran? Wala na? Magkano? 500. Oo. Arestado ang 45 anyos na lalaki matapos saksakin ng taxi driver na nakasagi sa kanya sa Novaliches, Quezon City. Sinasabing naglalakad ang suspect dala ang kanyang bisikleta nang masagi ng driver. Kaya namaga ang daliri sa kanyang kamay at nagkagalo sa kanyang tuhod. Bigla umanong nanaksak ang suspect nang lapitan siya ng driver. Na-recover sa suspect ang screwdriver. Arestado dalawang pulis Caloocan matapos umunong magbenta ng baril sa bypass operation. Nakong biska sa dalawang ilang mataas na kalibre ng baril. Bala, bypass baril, tukoon at dalawang motorsiklo. Nakailan sa ballistic examination ng mga baril para matukoy kung nagpagi ito sa krimen. Tiniyak naman ng PNP ang pag-isapa ng reklamong administratibo at kriminal sa dalawang pulis. Tinod ang 35 anyos na lalaki matapos magwala sa barangay 162 sa Malibay, Pasay. Sinasabing bitbit ng suspect ang baril ng maghamon ang suntukan sa mga dumaraan sa lugar. Ibinaba naman ng lalaki ang armas at sumuko matapos Bali 199 po yung toll po. natuklas ang walang dokumento ang baril ng 199 yung toll suspect. ngayon? Opo. Okay ka, sana nag-regular na lang tayo. Mas mahal pa. Sinasabing dahan-dahan lumapit ang suspect sa biktima hanggang sa natukot ang armas ng gwardiya. Next time, Sabi regular. ng presidente matapos magising ang secure. Pero napilitan umano itong huminto ng tumalon ng suspect sa Center Island na sa takot na gamitin ang baril laban sa kanya. Tinutugis na ng pulisya ang suspect. Inagendahan ni Pangulong Marcos ang kautosan sa pagbibigay ng approval sa travel request ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Torres. Christian. Sa Administrative Order number 47, binigyan din ng Pangulo ng Otoridad ang kalihim ng PILT na magtalaga ng ginagawa na maaari mag-aproba sa mga travel request. Yung packet 164 tapos 35 po dito. 35? Yes po. Layunin ang kautos ng mapabilis ng Ah, proseso ng 35 lang. aplikasyon. Akala ko 199. 199 po lahat, ma'am. Ano, what I'm saying is, here is 199. Hindi lahat po. Lahat po. The Ito. total. 164 plus 35 is equals sa 199. Layunin din naman nito patiyak na may sapat na oversight at pag-oversight sa mga lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng local government code, kailangan ng approval ng Office of the President ang anumang travel request sa mga lokal na opisyal, lalo na kung ang biyahe ay lalagpas sa 3 buwan o kapag kasagsaga ng emergency o crisis at gagamit ng pampublikong pondo. Nauna nang naglabas ng admin order ang administrasyon ni dating Pangulong Corazon Aquino na nagtatalaga sa DIL Secretary na mag-aproba ng travel request sa mga LGU. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DCMM. Maraming salamat, Christian Torres. Sa alert level 3, binaba sa alert level 2 ang kondisyon ng bulkan ngayon sa Albay. Kasunod ito ng pagbaba ng aktibidad at asupleng ibinubugan ng bulkan na mahigit 200 araw ng nag-aalboroto. Dahil dito ay nasa makauuwi na ang mahigit 4,000 pamilyang nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Bibigyan ng tig-isang sako ng bigas ng bawat pamilyang babalik ng bahay sa Malilipot, Kamalig, Tabaco City at Ligaw City. Magawa ni binaba ang alert level, tininaw ng Tibo na posible pa rin ang pagputok ng bulkan ngayon. Ang may casino din dyan. Sure. Matapos ma-hit and run sa Itagon, Penquisito. Ay, nako. Ano si Ate Peter.
ang dalawang biktima sa kalsada sa barangay Ukab nang mabangga ng mabilis na tumatakbong AQB. Tumila po ang mga biktima pero sa halip na huminto, dumiretso pa ang sasakyan. Agad namang nadala sa ospital ang dalawang biktima. Sa tulong ng backtracking sa CCTV footage, napuntuan ang sasakyan at naaresto ang driver na makaharap sa kaukulang ng May casino po doon. Pumatawag, ay dyan tatawag sila po. Saan po yung casino? Grande po. Ano, connecting naman doon. Pumunta lang kayo. Teka muna ha. Ano ba yun? Pagpasok ka po, diretso kaliwa. Pagpasok kaliwa. Okay, how much do you have? Bigyan nyo lang po kami ng magkano lahat? 680. 680. Bigyan mo lang ako ng 300 po. Diba? Tama? 688. Ah, po. Okay. Thank you po. Bata pa lang siya ay pangarap na niya na ang magteatro bilang expose sa paggawa ng theater show. Ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paano po?